Hi guys, I'm Josie Fernandez po and bumabati po sa inyo ng Happy New Year sa lahat po ng mga OFWs ang sulok man na mundo. Magbibigay lamang po ako ng konting tips para po sa lahat ng mga gusto mag-visit sa New Zealand. So, iba-iba po kasi yung mga requirements kung halimbawa may trabaho ka sa Pilipinas or freelancer ka or may negosyo ka. For example na may trabaho ka sa Pilipinas at gusto mong pumunta ng New Zealand for visit lamang. So, hinahanap po ang inyong mga COE, leave of absent, at saka company ID. Pagkatapos po nilang tanungin tungkol po sa inyong mga trabaho at ipakita ang inyong mga dokumento, mag-follow up question po sila tungkol sa inyong mga plane ticket at saka sa hotel booking. Natanong din nila yung travel itinerary. So, kailangan po maging handa lahat ng inyong mga dokumento pag gusto nyo pong pumunta ng New Zealand. Kung ano yung question nila, yun lang dapat ang isagot mo. Huwag ka nang magkwento para hindi na humaba yung mga katanungan nila. So, dito naman po tayo sa bansang Saudi Arabia. Sa ngayon po is napakadaming distress na lumalapit po sa amin. So, kahit saan man tayo pumunta, ibang-ibang bansa, bumisita man, patuloy pa rin po tayong tutulong sa mga OFW distress. Focus po kami sa Middle East dahil dyan po sa bansang Middle East ay napakadaming OFW na inaabuso ng kanilang mga employer. Kaya kahit saang bansa tayo naroon, kahit saang bansa tayo umikot-ikot or pupunta, sa Middle East po tayo nakafocus. Marami po kasing kasambahay ang minamaltrato dyan. So, i-update ko lamang po kayo sa isang kababayan natin na nang-hold up ng isang Pakistani driver dyan po sa Saudi Arabia. So, nakatulan na po siya ng 15 years in prison. Tapos, magmumulta pa siya na napakalaking halaga. Ang ninakaw niya sa taxi driver is halaga lang na 300. Siguro baguhan lang yun guys kasi bakit alam niyang may camera pero tinuloy pa rin ang balak niya. Sinishare namin yung kwento ni kababayan para hindi niyo tularan kahit gaano kabigat ang mga problema niyo sa inyong mga pamilya or kahit gaano kabigat or kahit gaano kadami ang inyong mga utang, wag niyo po yung gagawin sa ibang bansa. Iba po ang batas nila, lalong-lalo na pagdating sa Middle East. Yung tungkol naman po sa isang kababayan natin sa Kuwait, na yung alaga niya is nilagay sa washing machine, nakakulong na po siya ngayon. Ayon po sa balita ng Arab Times, hahatulan po siya ng bitay. Pero, abangan po natin ang susunod na update nila. At sana po ay hindi matuloy yung pagbitay sa kanya. Kasi hindi naman siguro niya alam ang kanyang ginagawa. Sobrang dami ng problema. Kahit alam naman natin mali ang kanyang ginawa, bigyan pa sana natin siya ng isa pang pagkakataon para itama ang kanyang pagkakamali. Pero wala po kasi tayo sa bansang Pilipinas, iba yung batas nila sa Kuwait. Kaya ang tanging maitutulong natin kay kababayan ay mataimtim na dasal. Sa nakaraang taon guys, napakadaming problema ng mga OFW. Napakadaming lumalapit sa amin para humingi ng tulong. Hindi nasusunod ang kanilang mga kontrata. Kaya hindi po kami nagsasawang tumulong sa mga kapwa nating OFW kasi iba ang mga employer pagdating sa Middle East. Hanggat nandyan po si OFW Heart of Asia, nandyan po handang tumulong sa inyo. Meron po tayong advocate sa UAE, Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Bahrain, mostly po sa bansang Middle East kasi dyan po ang maraming minamaltrato. Kaya gagawin po namin ang lahat sa abot po ng aming mga kaya para tulungan po namin kayo. Maraming salamat po guys. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Josie Fernandez po. Bumabati po sa inyo ng Happy New Year.